Senators are still deliberating on next year's national budget. And for details, we have Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, mukha bang puyat at malalaki bang aibag sa mga senador? Dahil hanggang anong oras ba inabot yung mga debates kagabi? At higit sa lahat, bakit wala pa rin si Senator Bato de la Rosa? Nako, Lord Denise, magandang hapon sa inyo. 2 a.m. natapos yung pinakahuling pagsalang sa plenary budget debates or deliberations kaninang madaling araw, specifically ng budget ng DPWH na over 500 billion pesos. Pero ngayong hapon na to, mukhang naramdaman ng mga senador yung kanilang pagod kasi iilan lang din yung mga senador na nandito. And so nakuha natin informasyon mula kay Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri sa nakaschedule na budget ng Department of National Defense tomorrow. Supposedly ang sponsor nito si Senator Bato de la Rosa, pero mukhang si Senator Sherwin Gatchalian ang magsasalita on the debate, on the floor, in lieu of Senator Bato. Pero for today, so far, naging mabilis din tulad ng committee level sa finance yung pagpapasa or deemed submitted itong budget ng Office of the President na around 27.3 billion pesos. Kanina, nag-motion itong si Senator Jinggoy Estrada na in observation din ng institutional courtesy na move nila or remove niya na buwagin yung interpellation. And even si Senator Alan Peter Cayetano, through a message daw kay Senator Mig, sinabi rin na hindi na rin daw magtatanong itong senador patungkol sa budget ng OP. And malaki kasi yung itinaas din ng budget ng Office of the President for next year. At that is precisely dahil sa pag-host ng ASEAN Summit pati ng mga related meetings. Kaya wala rin naman na daw ibang mga senador ang nais mag-question doon sa panukalang pondo. Same goes din doon sa vetting din kasi ng COA sa mga lumipas na taon patungkol dito. Pero for today, bukod sa OP, inaasahan ding isasalang din ang DTI, ang Department of Human Settlements and Urban Development, pati ang DOH na merong proposed budget ng over 262.8 billion pesos. Last time kasi ang na-raise naman on the case of DOH is yung mga hindi pa nagagawa or hindi pa tapos na mga health centers kung saan nasabi rin ng DOH na kakailanganin ng around 32.4 billion pesos para matapos yung around 1,800 na health centers na hanggang ngayon ay hinahanap ng mga senador. Pero so far, sabi ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, right on schedule pa rin ang Senado pagdating sa budget calendar. By next week, kaasahan na yung amendments na gagawin and then passing on second reading, tas third reading, and then sunod na ang BICAP. Balik sa iyo. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat. Ang ating Mobile Journal sa Senado, si Merrimon Reyes. And from the Senate, pumunta naman tayo sa House of Representatives where we have mobile journalist Amy Atienza there. Amy, what's the latest from your end? Yes, Denise, tungkol pa nga rin sa usaping budget. Well, nasabi naman na ni House Appropriations Committee Chairperson Representative Mika Suwansing na in close coordination na daw ang Kamara sa Senado patungkol nga dito sa budget na pag-uusapan pa natin sa mga susunod pang linggo. Nasabi rin na target nga raw ng Senado na matapos itong second and third reading ng budget by next week, and hopefully nga daw if ma-fulfill yung schedule second week ng December ay magsisimula na ang bicameral conference committee. Pero bukod pa dyan nasabi na rin ni Representative Suwansing na magkakaroon nga din daw sila ng meeting pa para nga dun sa mga guideline na kinakailangan nila sundin. At kung mababalikan lang din natin ilan sa mga resolution na na-file dito mismo sa lower chamber ay yung pagiging open bicameral conference nga nito. Kumbaga, magkakaroon sana ng live stream para nga mas maging accessible sa publiko ang bicameral conference. Pero yun nga, nasabi na rin naman ni Rep. Suwansing na dahil nga naiutos na rin ito ng Pangulo, ay ila-live stream daw nila itong bicam para nga mas marami din ang ma-involve. At syempre, tulad na nangyari dito mismo sa House of Representatives kung saan tinatalakay nga nila ang budget openly sa public ay para nga daw mas maging maayos at mas maging transparent ang Kamara, pati na rin ang Senado patungkol nga dito sa 2026 budget. So far, inaasahan pa natin kung ano nga ba yung magiging amendments pa na gagawin para dito sa 2026 budget. Pero nasabi na rin naman at naging paglilinaw na rin ni Representative Mika Suwansing na wala ng insertions at wala ng pondo para sa flood control projects. Yan ay sa kaso ng House ng HGAB para nga sa 2026 budget. Denise? Maraming salamat. Again, that was mobile journalist Amy Atienza.